Grabe talaga to mga minamahal. Grabe talaga. Ang tindi po ng pinsalang idinulot ni former President Duterte dito po sa bansang Pilipinas. So bukod po sa alam naman natin mga minamahal na illegal yung Pogo dahil nga po sa mga irregularities na nakikita natin, 'di ba? Lumaganap yung scams, lumaganap yung corruption at kung ano-ano pang mga anomalya sa ilalim po ng Pogo na 'yan. Meron na naman pong bagong natuklasan dahil according kay Senator Risa Ontiveros, meron pong tanim espiya na natuklasan sa loob po ng Pogo. Actually, ako naamoy ko na din yan mga minamahal noon pa. Lalo pat meron pong mga Chinese students. Dapat i-call out din to mga minamahal yung mga Chinese students na pumapasok dito sa bansang Pilipinas. Yung mga Chinese na pumapasok, yung mga student visa, 'di ba? Kailangan i-call out din po 'yun mga minamahal kasi nakikita ko na parang treason din 'yan. So bukod po sa nakitang irregularities mga minamahal ni Senator Risa Ontiveros dito sa Pogo na to, yung mga tanim espiya na to, dapat i-call out din natin yung mga Chinese student na pumapasok gamit ang student visa dito sa bansang Pilipinas kasi malinaw po na treason yan at hindi rin malabo mga minamahal na yung mga estudyante na yan na mga Chinese na nag-aaral dito sa bansang Pilipinas ay espiya din, nagmamanman. Diba? Alright. So, panoodin natin tong balita ng UNTV sa pagsisiwalat ni Senator Risa Ontiveros. Tarantado talaga itong si Digong, sakit talaga sa ulo no? May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China. Guys rinig ninyo, bagong impormasyon patungkol po sa mga espiya ng China. Espiya ng China, mga minamahal. Tanim espiya. Well, ano pa ba yung bago? Nalaman nga nating merong gentleman's agreement 'Di ba? Hindi nga din natin alam mga minamahal na baka yung ibang mga candidate dyan ay pinopondohan ng China. Kung kaya tingnan nyo, grabe na lamang po makapagtanggol sa China. Merong mga ganun yung mga politician na pro-China, instead piliin yung bansang Pilipinas. May mga ganun, yung instead na maki-anib sa bansang Pilipinas, masakit sa damdamin na pino-floating barriers tayo, wina-water cannon tayo, yung paghihirap ng mga heroes natin, ng mga Philippine Coast Guard, mga army natin, imbis na makidalamhati tayo sa nangyayaring pain sa kanila, imbis na tulungan natin, mas pinili pa ng iba na batiin yung founding anniversary ng China, makipagkaibigan sa China, mas pinili pa nilang batiin yun kontra sa magiging feelings ng kapwa nila Pilipino. Alright, continue tayo sa balita. Sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga Pogo. Isang bagong impormasyon ang natuklasan umano ni Senador Risa Ontiveros kaugnay ng mga espiya ng China sa Pilipinas. Kasunod ito ng investigasyon na isinasagawa ng Senado sa mga kriminalidad na inuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Senator Ontiveros, isisiwalat niya ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kanyang pinangungunahan. By the way, sa 26 yan, mga minamahal, panoodin natin Tuesday. Panoodin natin at abangan natin mga minamahal. And I hope so, meron tayong mas matuklasang bago. Diba? Invited dyan, alam na natin, si Alice Go, Cassandra Leong, pati yung mag-ama. Siguro po abangan na lang doon sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina doon ay balak po namin tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Grabe. Nakatakdang isagawa
Si Mary Ann Maslog, mga minamahal, kung matatandaan ninyo, yan po yung dinuro-duro noon ni Bato de la Rosa, na kesyo may taga Malacanang na nagbabayad sa'yo para sirain si dating Pangulong Duterte. Inunahan na, mga minamahal, ni Bato de la Rosa. Tanda yun ninyo. 'Di ba? Gago talaga yung si Bato no? Susunod at huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga krimen na konektado sa Pogo sa susunod na linggo. Kabilang sa mga iimbitahang personalidad ay sina Alice Guo alias Guo Waping, Cassandra Leong, Tony Yang at ang mag-amag na aresto sa Cebu Pogo Hub. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. Isa pa sa mga pag-uusapan sa pagdinig ay ang mga hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng mga batas laban sa Pogo. Sa kabila ito ng inilabas na ng palasyo na executive order sa pagbaba ng Pogo sa bansa na ayon kay Ontiveros ay may mga hindi pa rin malinaw na detalye. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng Pogo at ng mga kaakibat nito. Lilinawin ko lang hindi po dyan tinitira ni Senator Risa Ontiveros itong si PBBM patungkol po sa Pogo. Di ba binana nga po ni PBBM yung Pogo sa bansang Pilipinas at meron na pong EO. Ang gustong ipadalang mensahe ni Senator Risa Ontiveros kasi kahit papano meron pa ding mga gaps, may mga bungi-bungi pa dyan. So, tutulungan ang administrasyon na i-fulfill yung mga gapses na yan, mga minamahal, para kung sakali, wala nang makalusot. Diba? Maganda to. Actually, good job PBBM. Good job ka dyan sa pagban ng Pogo, dito kay Mary Jane Veloso, 'di ba? Ang dami pa sa war on drugs. Kung bibigyan ko ng percent itong si PBBM, out of 10, 10, mga minamahal. Yung polisiya niya dito sa West Philippine Sea, talagang kamangha-mangha at talagang nakakatakot although, pero grabe yung pinamalas na tapang ng ating presidente na pinapakita niya sa mamamayang Pilipino na bakit tayo matatakot kung alam naman nating nasa tama tayo. Diba? Continue. Krimen. Dagdag pa ni Senador Ontiveros, susubukan nilang tumbukin kung sino-sino ang mga tinagurian nitong big fish sa Pogo operation sa susunod at huling pagdinig dito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Oh, big fish, alam na. Alam na kung sino yung big fish na yan. Masyado nyo lang pinapalalim ang issue. Big fish, kilala natin yan. Sino ba yung nagpapasok ng Pogo sa bansang Pilipinas? 'Di ba, mga minamahal? Big fish pala di walang iba kundi si yung Munyo. 'Di ba? Yung nag-facilitate ng Pogo, yun. Ang dami pa nating eklabus, ang dami pa nating anas. Yun naman talaga yung totoo. Siya talaga yung salarin dyan. Masyado lang nating pinapalalim ang konteksto. Pero siguro, maybe it is a way para malaman natin yung mga galamay ng pinakamalaking isda na yan. Alright? So, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.